Real estate developers, overpricing na daw ngayon. Pag-usapan natin yan sa video na to. Hi, ako nga pala si Cowie. Isa ako sa founder ng Treehouse Real Estate and Ventures na matatagpuan dito sa Central Luzon. Lately, baka siguro dahil kababasa ko sa mga topic na to when I browse my social media, madami akong nakikita na oversupply nga ang kondo, kesyo pinagkakapirahan na lang daw ng mga developers ang mga properties ngayon. Meron pa nga ng data na nagsasabi na 36 months daw bago mabenta ang isang property. I mean, paano kayo nagkakaroon ng data na ganyan kung nasa real estate man talaga kayo? Saan nanggagaling yan? Disclaimer, ang mga sasabihin ko po dito ay pawang opinion ko lamang at hindi nakakonekta kung saan-saang data at pawang mga experience ko lang. First and foremost, masasabi po nating mahal ang real estate kapag pumunta tayo sa location at of course, based lang to sa budget natin. And say for example, if you're earning 30 to 50,000 monthly and you're viewing Ayala's property, cost ng around 100 to 200 per square. Regardless kung nasa Manila sila o nasa Bulacan, alam naman natin kung paano gumawa ang Ayala. Talagang high-end naman talaga, di ba? On a developer's perspective, ang real estate po kasi ay may kanya-kanyang niche or market. May kanya-kanya din po tayong pinagsisilbihan. Meron po akong nabasa, sabi niya na may disconnect na daw between developer and buyer. Pero at the same time, sinasabi din naman nila na now is the best time to buy the property. Ay, ano ba talaga? Ano ba talaga? Kanya-kanya po tayong opinion. Pero ang masasabi ko lang po is when we try to check out the property, kumuha po tayo ng naaayon sa location, sa budget natin, paggagamitan. Kasi importante po yan na baka nahahype lang po karamihan. Kasi totoo naman po na maraming nagkakapera talaga when it comes to real estate. Hindi po siya natin matatawag na trading. Ang real estate po per se is wealth preservation purposes only. O yan, bulol-bulol na tayo eh. Wealth preservation lang po talaga ang real estate. So, simply wanted your money to grow. Okay ka naman sa ginagawa mo, okay ka as employed. Di tayo mamimilit na mag-business ka. Katulad ng napakadaming guru na sinasabi na ang gawin mong business ay yung course nila. Kung balak nyo pong i-preserve yung hard-earned money nyo, ibili nyo po ng real estate. Kasi over time, it can double or triple or even 5 times the value. Basta depende kung gaano mo siya katagal hinold. Lagi po tayong law of supply and demand. Kapag po tumaas ang demand, dapat po tumaas ang supply. So demand, supply, dapat po mag-meet yan para tama lang po ang presyo. However, sa real estate po talaga, pag mataas ang demand, hindi po kayang agad-agad na magkaroon ng madaming supply kasi limited lang po. Limited? Kasi limited lang po ang space or real estate natin, especially dito sa Pilipinas. Bagay po na sinabi ko dito ay pawang mga opinion ko lang. Ayoko pa po kunin ng Illuminati. Nakaabot ko dito. Thank you so much. Once again, ako nga pala si Cowie, ang nagsasabing kahit gaano kalupit ang mundo, huwag po natin kakalimutan maging mabuting tao. Ciao, bye!